Hi, Raylan. Ay! Magandang araw sa inyong lahat. So, yun na nga. 5 araw na lang pala at magbe-birthday na yung baby namin na si Dylan Kurt. Pero bago ang lahat, pasayawin muna natin siya. Ta 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 ta. Ta 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 ta. So, bago kami maglinis ng bahay, kumain nga pala muna kami. So, dito guys, champurado yung kinakain namin since malapit na din magtanghali. Pahirapan nga pakainin si Dylan dyan kasi ayaw niya ng lasa ng champurado. Ito nga pala yung forma ng labas ng bahay namin. So, masyadong magulo at madaming gamit na paharang. So, ito yung cabinet or divider ba at ang tawag nito. Tinanggal muna namin. At pagkatapos, ayan, kung makikita nyo, binabrasya namin itong sahig kasi ilang araw na din yung ulan dito sa Leyte. At dahil sa ulan na yon, maraming mga lumot ang namuo. Kaya sanhi ng pagdulas ng sahig namin. At dito nga pala gaganapin yung binyag at birthday ni Dylan dyan sa pwesto na yan. Dyan namin ilalagay yung mga pagkain, yung decoration sa wall. So ngayon guys, si Joanna na naman yung nagbabrush ng sahig. Tubig at sabong panlaba nga pala gamit namin dito. So dito, chinecheck na lang ni Joanna yung sahig at yung gilid ng bahay namin, baka may mga basura or dumi pa at mga lumot. At pagkatapos naming malinis yung sa may harapan ng bahay namin, ito namang abuhan yung nililinis ni Joanna kasi dito lulutuin lahat ng mga putahe na ihahanda namin sa birthday ni Dylan. Syempre pagkatapos namin maglinis, kumain na din kami. Itlog at sardinas na hinalo at prinito nga pala ulam namin. Masarap ito ulamin. So, subukan nyo guys. Natutulog na nga pala si Dylan yan kung makikita nyo sa likod namin. Yun siya. Dahil napagod kakatingin sa amin dalawa maglinis sa labas na bahay. Isang araw bago binyagan at mag-birthday si Dylan, pumunta kami sa Tubong Kananga, Leyte para i-meet yung mama ni Joanna na si Mama Mimi. Siya pala ang magluluto lahat ng ihahanda na pagkain para kay Dylan. So dito, papunta kami ng Kananga, Leyte, proper ng Kananga mismo, para mamili ng mga karne, mga putahe na kakailanganin para sa birthday at binyag ni Dylan. Andito kami ngayon sa J&F Pure Gold ng Kananga. Dito namin bibilhin yung mga lulutuin namin. Andito na nga pala kami sa loob ng supermarket. At kung mapapansin nyo, si Joanna ay may nahanap. Sige, pangitan niyo. Hinahanap niya dito yung lalagyan pang pack lunch kasi yung unang plano talaga namin is doon na lang ilagay yung pagkain ng mga bata na pupunta doon. Kaso nga lang, naubos na yung ganong klaseng lalagyan. At dahil wala akong masyadong magawa, at lagi lang kami nakasunod ni Dylan sa kanilang dalawa, naisipan kong gawin ito. So ngayon, chinecheck na nila Joanna kung ano pa yung hindi pa nabibili. Mga ilang minutes na din kaming paikot-ikot dito sa loob ng supermarket. So ito nga pala yung binili namin, mga gagamitin namin para sa lulutuin. Konting handaan lang para sa birthday at binyag ni Dylan kasi yun lang yung nakayanan ng budget namin. Basta ang importante is na i-celebrate namin ng maayos yung binyag at birthday ni Dylan. So ngayon, nandito na kami ngayon sa meat section ng supermarket at tinatanong ko dito si Joanna kung meron bang pwedeng makain si Dan. May baboy. Isa pa.
Si Dan nga pala is isa sa mga katrabaho ko. So since hindi siya kumakain ng baboy, sinigurado ko na pagdating niya sa birthday ni Dylan, meron siya makain. So dito sinasabihan na ng mama ni Joanna kung gaano kanipis ang hiwa ng beef. Kasi nga daw mas masarap kainin yung beef steak kung sakto lang yung nipis ng karne nito. So dito nilagay na ni Kuya yung karne ng beef at sinisimulan na niya na hiwain yung karne. So dito ina-adjust na lang niya yung saktong nipis ng paghiwa. Asa din na yung paliton? Tara, asa din na yung ganahan paliton? Kato day? Kaya ba? Asa? Ito do, asa yung ganahan paliton? Kani? Nakahubog na. So kakatapos na namin bumili at ngayon ay nandun na sila Joanna sa counter para magbayad. Muntikan pa nga naming maiwan yung karne ng baka, buti na lang ay nandyan si Kuya. Pagkalabas namin ng Pure Gold, pinasakay muna namin ng putpot ang mama ni Joanna since di kami kasya sa motor. Asa to sunod? Asa ta? Nakaisin ko din. Isin ko to. Pambutan, tanaw na ako. Ngunit sila to. So, pupunta kami ngayon sa public market dahil madami pa kami hindi nabibili katulad na lang ng karne ng baboy, isda at ng manok. So dito, di ko alam kung ano pang binili nila. Basta alam ko lang bumili sila dito ng 2 litro ng mantika. So pagkatapos natin bumili doon, punta naman kami dito na side para maghanap ng ilalagay sa lumpia. Gulay pala ang ilalagay natin sa lumpia para na din may makain tayo na healthy para sa ating katawan. So next na bibili naman namin is ang baboy. So para ito sa menudo na lulutuin. So 3 kilo lang yung binili namin dito. Ilan? 1,020. So 1,020 yung nagasto namin para sa 3 kilo ng baboy. So pumunta naman kami dito sa may isdaan kasi bibili kami ng isda para sa escabeche. So 3 piraso lang yung bibili namin kasi malalaki naman yung isda. So pagkatapos namin makabili ng isda ay bumili na rin kami ng manok para gawing fried chicken. Kasi nga yun yung hilig ng mga bata. Gabi na pala kami nakauwi at ngayon ay malapit na pala sila matapos mag-decorate para sa backdrop. So kasama namin ngayon yung ninong at ninang ni Dylan. So tumulong pala sila para mag-decorate ng backdrop. So maraming salamat sa inyo. Kinabukasan ay maaga kaming gumising ni Joanna para kunin yung in-order namin na cake at mga cupcake para sa birthday ni Dylan. Sige na din. So na cake o katong cupcake. So dito ay bumili din pala si Joanna ng isang bilao na puto at ng kutsinta. January 18, 2024, exactly 10:30 ng umaga nagsimula yung binyag. Jake and Joanna, isaad ba ninyo nga inyong paningkamutan nga makatukod o usa ka kristohanong panimalay nga puno sa gugma, kapigdait o kabuhong kapundan? Jake and Joanna, isaad ba ninyo nga magpakita kamo og maayong sumbanan para kang Dylan sa una-una, sa pulong o sa buhat? Sa panahon nga mudako na si Dylan, ug tawgon sa Ginoo ngadto sa usa ka kinabuhi diin mag-alagad siya sa Dios, isaad ba ninyo nga dili ninyo siya ikawan? Alang sa mga pwede mo paduol diri ang mga ninong ug nina. Pwede rin mo. So, naa sa mga pangutana ug usa ka kini siya nga tubag kining tubag ninyo
dili ni pwedeng mabakwi tungod kay usanin ninyo ka pakigsaad sa Dios o atubangan sa mga ginikanan nga ning oo mo. So alang usab kaninyong napiling maninay ug maninoy. Ninong ug ninang ingon nga ikaduhang ginikanan. Aron kining bata mo dako sunod sa kabubuton sa Dios. Alang kaniya. So willing ba mo o andam ba mo nga moagakay nining bataa isip ikaduhang ginikanan antod sa pagdako ning bataa? Isaad ba ninyo nga iampo ninyo si Dylan ug magahin og panahon nga itudlo kaniya ang pulong sa Dios? Isaad ba ninyo nga magpakita kamo maayong sumbanan alang kaniya sa una-una pulong ug sa buhat? So, at sa part na ito ay bibinyagan na si Dylan Kurt. Ang mga parents, ang mga second parents, inyo kung i-pray over ang nato ang Dito, picture. anak o anak ko. Sige. Hallelujah. Amahan na mga Diyos nga nasa langit, ikaw ang nagtukod sa pamilya sumala sa dakong plano. Giduol kami kanimo karon sumala sa pagduol niyo sa ug Maria sa dihang ilang gihalad si Ginoong Jesucristo sunod sa imuhang kagustuhan. Gihangyon namo kanimo ang imong panalanginan ang batang si Dylan Court. Panalangini usab ang iyang pamilya hatagi sila sa ikong kaalam kahibalo aron mahatagan nila og maayong kinabuhi si Dylan. Ug labaw sa tanan Ginoo, gihangyo kanamo nga padakon mo kini nga bata nga adunay balaang kahadlok ug gugma kanimo. Kini among mga pag-ampod diha kanimo lamang sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Palaang Espiritu. Bibi. Okay? Sige. Hallelujah. Ginoong Dios isip nga ministro sa atong Ginoo gihalad kanako Dylan sa Dios nga magbubuhat, manluluwas gigikanan sa kinabuhi, magbalantay, mananambal Ginoo manunubos natong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Hallelujah. Sige, ari na po nako isugod sa Nina. Okay? Asa mga taon na rin ang picture. Sige, Dylan, mo nang imuhang Gi picture gi. second mama. Ah. Sige. Ah. Picture ano? Dylan, mo na si Mama Janine. Sa ninong na po. Sabi niya, iba na yung mukha. Iyag yung gitang tagsa-tagsa na ako sa ila. Sabi, Yun ni hallelujah. Pastor, sabi niya, tatandaan ko kayo. Tatandaan mo to. Ninong ko to. Dylan! Okay? Sige. So akong ibalik sa iyang mga parents. Hallelujah. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo o magpantay kaninyo. Ang Ginoo magdanaw sa iyang naw, ibabaw kaninyo o magmanuluyon kaninyo o ang Ginoo magyahat sa iyang naw nga kaninyo o maghatag kaninyo o kalinaw. Ang gugma o kalipay magapabilin sa inyo. Kining tanan among gisalig kanimo, giampo kanimo, ibugasi o gatabuni sa imong habiling nga dugo o Dios. Si Dylan sa iyang pagdako ug usa na siya Ginoo ka Soji. bata karon nga sumusunod kanimo Ginoo. Panggaa siya, amumaha siya kanunay o gabayi siya ug ikaw ugad ang maghatag kaniyang kaalam ug kahibalo hantod Ginoo sa iyang pagdako. Kining tanan among gikomit kanimo ang tanan ug among ibalik ang kaymayaan, kadungganan ug ang pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Yes. So, pagkatapos ng binyag ni Dylan ay nagpicture-picture muna yung mga ninong at mga ninang kasama si Dylan. At pagkatapos ng picture-picture ay kakantahan na namin si Dylan ng happy birthday at makikita nyo talaga sa mukha niya na tuwang-tuwa siya. Sige, video Wala. Sige, ready go. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday, Dylan! Blow, blow. Huyop! 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 Picture, J. Ege. Wow! Yay! Happy birthday, Baby Dylan!